Hello po, update po tayo dito sa unit ni ma'am. 3 Amy row house. So, bali dito po sa front extension, nakapaglagay na po kami ng drainage. Ayan. Sa gawa po ng Ray House Makeover, kasama na po palagi ang ating pa-drainage. Ayan, meron din po siyang floor drain dyan na nakaumbok. Ayan po. Mas prepared po namin gamitin yan ni Ray. So, bali dito nga po pala sa front extension, nakapag-first coating na po kami ng pintura ni Lumina. Ayan po. First coating muna. Yung final natin, pag malapit na namin siyang i-turn over. Kasi syempre, exposed pa po yan sa alikabok. Tapos, na-install na rin po yung kanilang owning window dito sa bathroom. Ayan po. So, dito naman po is, nagpalit din po sila ng kanilang bintana. So, bale po ito is, lalagyan po natin siya ng masilya. Meron din po siyang masking tape para po hindi madumihan. Then, hindi rin po namin sinagad yung pagmamasilya gawa ng lalagyan pa po yan ng silicone. Silicone sealant po. Tapos, dito po sa loob, halos nakukumpleto na po namin. Pero, yung iba pong mga materials tsaka mga accessories, dito po muna namin siya itatambak o ilalagay gawa ng para yung dalawang unit naman po is matiles na rin po namin siya. Ayan po. Kung mapapansin nyo, may mga dust po dyan. Gawa ng nakapagmasilya na po kami. So, bali, pwede na po natin yan lagyan ng flat paint. Then, tsaka na po yung final paint natin dyan. Pag malapit na rin po natin siyang i-turn over sa may-ari. Para iwas paulit-ulit ng gawa tsaka hindi rin po maaksaya sa or hindi po masayang yung ating pintura. Ayan po. So, kung mapapansin nyo, may mga part na may masilya, may mga part na wala. Dito po sa wala, is lalagyan po natin ng fluted panels. Dito po sa room, halos yung isang buong unit po is meron ng mga naka-install na owning window, mga sliding door. Ayan po. Gusto po kasi ng may-ari is makita na po yung pinaka-interior design or setup po ng kanilang row house. Ayan po. So, ang ganda po ng kanilang sliding. French type din po ang pinaka-design. Kala ko plain lang po yan, kaya ang ganda rin po. So, meron din po siyang lock dito sa loob. Hindi po ako masyadong familiar sa mga sliding kasi sa Ray House Makeover, kadalasan screen door lang po. Ayan. Kasi kadalasan din po sa project namin is puro po yung mga townhouse tsaka single detached. So, meron din tayong French type door dito. Ayan po. So, dito is open layout concept po tayo dito kasi gusto ng may-ari is may ventilation. At the same time, meron siya ditong mini garden. Then, ayan nga po, a laundry area. So, ito po yung masilya na rin po yan. Ito po yung kanilang sliding. So, itong grills po natin dito is, may purpose po yan. Pwede rin po yan sampayan, tsaka pwede rin po yan ladder. In case na mayroon po tayong ipipix sa roofing, ayan, pwede po tayong dumaan dyan. Ayan po. So, bali sa Ray House Makeover po, wala po kaming designer. Talagang may-ari po talaga o si client po talaga ang nagde-design ng kanilang mga units dito sa Lumina. Bali kami, execution lang po kami. Ayan po. So, tinatry ko lang po siyang ibukas-sara. Ito po yung room nila dito sa likod. Ayan nga po, meron siyang pa-sliding. So, ang ganda, bukod po sa ventilation, ang ganda rin kasi maliwanag. Actually, wala pa nga po kaming ilaw dyan. So, ang ganda, maliwanag po siya. Since hindi po ako familiar sa mga sliding, ayan, pinag-aaralan ko. So, may indicator po pala siya. Pag green, pag red, nakalock. Pag green, ayan, unlock. Ayan po siya. O, diba, ang galing. So, sorry naman. Hindi lang po familiar. Ayan. Pero ang ganda. Ayan po siya. Meron po siyang lock sa labas tsaka sa loob. Bali may nag-comments po sa akin, bakit daw nasa labas ang lock? Meron din po sa loob. 'Di ba? Ayan po siya. Ayun. O, 'di ba? Oh, okay na. So, ito po yung kanilang sliding. Ayan po. So, bali sa Ray House Makeover po, wala po kaming designer. Talagang may-ari po talaga ang nagde-design ng kanilang mga units dito sa Lumina. Bali kami, execution lang po kami. Ayan po. So,
Ayan po siya, naka-red. So, bali, dito na lang po sa laundry area yung kanilang wala pang tiles. Ipapatiles na rin po natin yan. 60 by 60 po ang gagamitin natin dyan. Ayan, chine-check ko rin yung kanilang sliding. Ayan po. O, diba? Ang ganda. Ang gandang tingnan. Actually, malamig dyan. Nag-try ako. Malamig po dyan. Ayan. Kulang na lang po yung ating tiles dyan sa may laundry area. Sa nagtatanong nga po pala ng sukat, wala na po yan sa 1 meter. Halos pinagkasya lang po kasi namin yung space din po talaga. Ayan, ilak ko na to. Ayan. Ganda po, diba? Usually, yung ating sliding is plain, diba? Ito po, French type sliding door, ang peg. Ayan. Andito po yung iba nating mga materyales. Ayan. Yung ating ceiling, okay na. Ang kulang na lang po dyan is pintura. Yan, ito po, dito po yung ating access papuntang laundry area. Pwede din po sa kabila. Ito po, itatalis din po natin yan. Yung bathroom natin, yun na yung owning window ni ma'am, naka-installed na. Ayan po. So, pintura na lang po ng kornisa ang kailangan dyan, tsaka po pag-i-install ng mga accessories. Yung tiles po para sa laboratory, ikakasad na rin po namin yan. Ayan po. O, diba? Biglang lawak po yung ating Amy Row house. Naka-PVC rin po tayo dito. Brown, light brown. Tsaka po PVC na white. Dito naman sa ating kitchen area. Ayan po. May mga nakaabang na po tayong wirings para sa ating mga pin lights. Ayan po. Meron din po tayong panel access sa ceiling. Ayan. O, diba? Halos nabubuo na po yung isang unit. Yung final paint po natin, panghuli na pag talagang malapit na talaga siyang matapos. Ito po yung pintura ni Lumina. Ayan. Ipasok ko lang dito para hindi mawala. Tapos dito naman po sa second unit, check po natin. Ayan. Sa second unit po, nilinisan na namin, gawa ng, mag-start na rin po kami mag-tiles dito. Bali, nilipat po namin doon sa kabilang unit. Ayan po. Ang wala na lang pong tiles dito, yung bathroom, tsaka po yung ating sala area. So, bali, itong ating bathroom, meron na rin po siyang PVC ceiling panels. Ayan. Naka-wall tiles na po ito. Ayan, naka-wall tiles na po siya. Pati rin po dito sa laundry area, pati po dito sa kwarto, meron na rin po siyang tiles. Ayan. So, bali, meron na rin po siyang kornisa. Yung tiles na lang po dito sa ating sala, hindi kami nakapag-start gawa ng kinulang po kami ng materyales. So, ayan po, nagpa-gate pass ako. Nagpa-deliver po kami ng additional na materials para po masarahan na rin yung ating mga remaining na kisame. Ayan po, kinulang kami ng 6 na Hardiplex o Shera board. Ayan po. So, ito po yung third unit. Yung cove niya, tsaka dito sa kwarto, yan pa po yung hindi namin na ituloy gawa ng kinulang na po kami ng Hardiplex. Ayan po, pwede na po natin yung pasarahan. Then, yung tiling works po dito sa ating third unit is yung bathroom, yung sala, tsaka yung sa room na lang po, tsaka yung wall tiles. Ayan po, ito. Pero may wirings na po siya. Ayan po yung sinabi ko sa inyo dun sa lalagyan ng center light. Lagyan po natin siya ng maraming metal parings para maraming kakapitan. Ayan po. So, lalagyan din po natin yan ng PVC panels. Ayan o.
Then, maiko-continue na rin po natin yung pagtatile since dumating na yung ating stock. Minsan po kasi sa renovation, nagkukulang din po talaga. Kahit estimate mo na yan, minsan nagkukulang pa rin talaga. Pa isa-isa, dalawa. Depende po. Lalo na ito 3 unit po. Minsan, kinukulang kami. Then, dito rin po sa PVC na brown, kinulang din po kami ng 2. So, ito po yung Solignum na in-order ko po sa hardware. 1 liter po ito. Gagabitin po namin to sa paggawa ng cabinets. Pag nagawa na po na namin na assemble, tsaka po namin siya i-apply. Ayan po. 1 liter lang muna. Kung kulangin, madali na lang pong bumili niyan. Ayan. Since malit na materialis lang naman siya. Ayan. Ano po yan? Para sa anay. Ayan. Protection. Ayan po. So, yung 3rd unit, pwede na rin po natin i-continue yung ating pagkikisame. Sa mga susunod na araw, yung tiling works naman. Kung sino available, pwede na natin paggalawin dito. Pero yung front extension po, natapos na po ni Tatay Jerry yung pagta-tiles. Ayan, 40 by 40 garage tile po yan. Yung may-ari po ang pumili. Tapos yung mga, ano nga po pala, wait lang, mausok. Maalikabok. Ayan. So, yung instruction, depende po kay Ray kung ano yung iuutos niya that day. Ayan. Depende po sa available niyan tao kung sino ang pwedeng kumasa o mag-install. Ayan po. So, bali, dito sa garage area, si Tatay Jerry po ang kanyang inutusan. Tapos yung mga PVC po natin sa alulod, naipasok na rin po namin dito sa loob. Ayan po. Excuse me. Ayan. So, lahat po ng PVC natin na naka-expose, naipasok na po namin. Gawa ng hindi rin po kasi siya magandang tingnan sa pinaka-poste. So, bali, ito nga po, nagli-layout na sila Kuya Joan tsaka si Ray. Hinuhuli po nila yung pantay ng ating pag-i-install ng tiles. Ang pagkakaalam ko po, sinusukat nila yung level. Mas mababa po daw kasi doon sa papunta sa main door. Ayan. Ito po yung second unit. Ayan. Dito po tayo sa loob naghahalo ng ating semento tsaka adhesive. Ayan. So, bali yung room, meron ng tiles. Meron na rin po yung ating kitchen. So, ayan po. May part talaga na malaki ang kakainin sa mortar o halo. Ito nga po pala yung daanan para sa may split type. Ayun po. So, may part po dyan na medyo makapal ang halo. Meron naman pong manipis. Ayan. Medyo sinusukat-sukat pa nila. Pagdating po sa installation ng tiles, mas kay Kuya Joan po talaga namin pinapaubaya. Lalo na po yung sa sala at saka po yung sa bathroom. Ayan po. Kasi medyo critical. Ayan. Thank you nga po pala sa pamirienda na dinala nyo. Ayan. Thank you. Matutuwa na naman ang ating team dito. Ayan. Sana all may pamirienda. Char. So, bali, ayan. Mag-update na tayo sa unit ni ma'am. Ito nga po, nalagyan na namin siya ng first coating po ng pintura ni Lumina. Tapos nga po pala, dito sa pinaka bintana ni ma'am, ayan, nalagyan na po namin siya ng masilya. Tapos, nilagyan din po namin siya ng masking tape para hindi rin po siya kapitan ng masilya. Tapos, dito sa part na to, nilagyan po namin siya ng halo kasi medyo malalim pa. Then, yung mga gilid-gilid po is hindi po namin sinagad yung ating masilya gawa ng lalagyan pa po ng silicone sealant yan. Ayan po. Hinabol po namin malagyan siya ng semento. Tapos, ayan. Lalagyan din po natin siya ng skim coat pag natuyo na. Ayan po.
Then, yung sticker po, tsaka na lang natin tanggalin para hindi rin po siya gaanong madumihan. Ayan po. So, bali dito sa loob, nakapag-flat na si Kuya Joseph. Nakapag-apply na siya ng flat paint. Yung final paint po natin na bibilihin ni ma'am, which is may touch siya ng yellow. Parang yellow ang kanilang pintura dito sa unit is panghuli na natin siyang ipipintura. So, dito nahirapan din po kami sa pagkuha ng level gawa ng, ayun nga po, medyo malayo. Kaya ang nangyari po dito is dagdag bawas yung ating pinto. I mean, binawasan po namin. Ayun. So, nagiging maaliwalas na siya kasi nagiging kulay puti na po siya lahat. Lalo na pag na-apply po na-install po natin yung ating mga pailaw dyan. Na-install na po natin yung mga fluted. Lalo pong liliwanag dyan. Ayan. Ito po yung pintura na binili ng may-ari. Ayan. Kulay yellow po yan. Hindi ko lang alam yung pinaka-shade niya. Pero yan po is pintura na yellow. Ayan. So, halos natapos na po namin yung pagtatiles dito sa isang unit. Ayan po ang gagamitin natin. Siguro yung isang balde, partial pa lang yan. Kung kulangin man, madali na lang po magdagdag. Then, yung ating mga marine woods is dito lang po muna sa kabila. Pinapatapos lang po muna namin yung pagkat ng mga kahoy dun sa phase 3. Then, ililipat sa phase 5. Tapos, dito na po sa unit ni ma'am. Para tuloy-tuloy na rin po yung gawa. Since hindi pa naman natatapos yung ating pagtatiles. Ayan. Tapos, yung mga accessories po nila is nandyan na rin po sa kwarto. Ayan. Yung ilalim po ng lababo na tiles na rin po siya. Ayan. Naka-ready na rin po yung mga tiles natin dito. Na-check na. Ayan po siya. So, dito na po tayo. Ito na po yung pinakasapin ng ating cabinet. So, mas okay po naka-tiles para kahit may pumatak na tubig dyan, is safe, walang masisira po na kahoy. Kasi naka-tiles, pati yung siding natin is naka-tiles. So, kung titingnan nyo, mas magandang diskarte ba ang tawag doon? Pagdating sa renovation, mas maganda po siguro naka-tiles na lang instead of pintura. May pintura pa rin, pero konti na lang. Lalo na doon sa mga part na talagang mababasa, magmo-moist. Ayan. So, mas maganda naka-tiles. Since gagastusan mo lang din naman, so doon ka na sa pangmatagalan, diba? So, naka-PVC panels din po tayo dito. Ayan, may mga nakaabang na tayong wirings. Then, ayan, cabinet na lang po ang kulang din dito. Ayan, diyan po natin ilalagay. Pantay lang po nitong ating lababo. Ayan. So, according sa kay ma'am is black daw po ang color ng kanilang cabinet. Ayan. So, dito yung ating kalan. Then, kung may gas range, pwede naman po sa kabilang side ilagay. Ayan po. May mga nakaabang na tayong convenient outlet dyan. Ayan po. So, pwede rin tayo dito. So, pag medyo malakas po yung konsumo ng kuryente, mas maganda po isang outlet lang po ang nakalagay. Kumpara sa rep, para sa rep. Kumpara po sa gas range, para sa gas range lang po. Para hindi po magkaroon ng problema. Ayan. So, andito po lahat ng accessories. Nilipat na po namin dito sa room. Tapos, nilalagyan na rin po ng masilya ni Kuya Joseph yung ating mini tambol dito sa room. Tapos, mag-add pa tayo ng kornisa sa pinakaloob ng tambol. Ayan. Request ng may-ari para buo daw po yung ating kornisa. Kumbaga, paikot. Ayan. Dinala na po nila lahat ng mga accessories na kailangan namin dito sa unit. Yung mga ilaw, mga pin lights,
mga strip lights. Ayan, andito siya. Pati po yung strip light natin sa tambol, then yung mga para sa cabinet. Ayan po. Andito po yung mga pin lights nila, mga bulb. So, bali yung pin lights po nila is parang pinapalitan po siya. Debulb, parang debulb po siya. So, kung mapundi man is papalitan na lang po. Parang ganun. Makikita po natin yun sa mga susunod na araw once na nag-i-install na po kami ng mga lights accessories. Ayan po. Yan, liwanag na, diba? Ganda. So, kung wala lang kaming gaanong projects at matututukan namin yung Unity, ma'am, siguro mabisa namin itong ma-turnover. Kaso yun nga, marami po talagang kasabayan. Tapos na may pending din po yung ibang mga permits, kaya nagkakasabay-sabay din po talaga. So, bali ito, nalagyan na po natin ng tiles. Ayan, 60 by 60 po yan. So, bali yung design po ng tiles nila, I mean yung pinakakulay is same lang din sa ating wall tiles, tsaka po dito sa floor tiles. So, bumagay kasi, ayan nga, yun yung color combination, hindi lumayo. Ito po siya, oh. 60 by 60 po siya na may mga stone design. Iba-iba rin po yung kanyang texture. May magaspang, may madulas. Pero yung maliliit lang po yung madulas o parang glossy. Tapos the rest po yung malalaking stone is medyo magaspang. So bagay na bagay po siya dito sa laundry area. Ayan po. I think ceramic to kasi kulay brown po yung likod. So perfect po yan. Kahit po mabasa yan, okay po yan. Ayan, ito po yung kanilang floor drain. Ayan. So, yung floor drain, pwedeng lagyan ng tiles, pwedeng hindi. Depende po sa nagpapagawa. Ayan. So, nilagay niya lang po ni Kuya Joanne, nilagyan niya ng tiles. Ayan, pwede pong ganito. Ayan, pwede pong ganyan. Pwede rin pong ganito. Na tiles po ang nasa ibabaw. Ayan, diba? Ang galing. Actually, mas okay nga pong may tile siya sa ibabaw. Parang, kunyari, wala lang siyang floor drain, pero meron. Tapos, dito po, is nakamasilya. Pipinturahan naman po ito ng gray. Gray na pintura naman po siya. Ayan. So, yung ating sliding is meron siyang owning. Yung ating door, meron din po siyang owning. Ayan po, yung ating grills dito sa open area, yung ating laundry / garden. Ayan, meron tayong pag-grills dito for safety. Then, pwede rin po yan, I mean, may purpose po yan. Pwedeng sampayan, pwedeng ladder, pwedeng access po. Ayan po, ang ganda, diba? Magalagay na lang po kami dyan ng alulod na maliit para hindi naman po kalat yung pagbagsak ng tubig ulan. Papadaanin na lang po natin siya dito sa ating tiles, wall tiles. Ayan po, para hindi rin po pumasok yung apyas ng tubig doon sa kisame. Ayan. O, diba? Dito po natin papadaanin na yung tubig, papagapangin, kumbaga. Tapos, diretso na po siya sa floor drain. Kakaibang concept po ito ng Amy Row House Renovation. Ang ganda. May nakaabang na rin po tayong para sa gripo. Ayan. Diba? Ayan siya. Pangmalakasan ng peg, diba? Parang pangmayaman. Diba? Ang ganda. Hindi siya suffocating, char. Hindi siya masyadong kulob na kulob talaga. Kaya po kung iikot po kayo sa phase 4, kasi sa phase 4 po marami na po nakatira. Karamihan po dun mga naka-aircon, naka-split type o window type na AC. Kasi nga po talagang, mainit po talaga ang row house. Lalo na kung hindi nyo pa ipapagawa yung inyong kisame. Talagang yero plus high duplex
wala ring insulation, talagang sobrang init. So maganda po yung ganito. Actually, ito po yung ina-allowed sa pinaka-permit na merong open area na I think na at least nasa 1.5 meters para tawag dito, yung fire exit, parang ganon. Pero yung iba po, mas gusto nilang, mas prepared po nilang sarado. Pero depende pa rin po sa nagpapagawa. Yung iba po gusto nila sarado lahat, totally. Pero ito sa client ko is gusto nila merong at least may 1 meter na open area for garden and laundry. Tapos yun nga po yung ventilation kasi sobrang init po talaga sa row house. Ayan. So, konti na po ang kakainin natin dito sa pintura kasi halos kalahati po ng unit is naka-tiles. Ayan. Yung cornisa natin kulay puti na lang daw yan, sabi ni ma'am. So, bibilan tayo ng QDE white. Ayan. Pwede na rin po natin siyang applyan ng pintura. Ito nga po patungan ng laboratory. Ipapasunod na rin po namin yan. Tsaka yun dito po sa floor drain, lalagyan din po natin ng tiles. Request po na may-ari. So, sa mga gantong ongoing pa yung renovation, kung may gusto tayong ihabol, pwede naman po. As long as meron pa tayong materials. Ayan. Yung pintura po ng gate, tsaka na lang po yan pag malapit na rin pong matapos. Nakukuha po kasi namin yung common sense na kung lahat pipinturahan mo na tapos madudumihan din. Doble sa labor, doble rin po sa materials. Maaksaya, kumbaga. Step by step po. May proseso po tayong sinusundan. Ayan. So, bali itong second unit, yung sinusukat-sukat po nilang level, ayan, umpisa na po ni Kuya Joanne yung pagkasa ng ating 60 by 60 na tiles dito sa sala area. Ayan. Isang hilera po muna yan. Ayan po si Bayaw. Kasama ni Kuya Joanne. Ayan, madali na lang po yan. I think na umabot po ata ng mga, sa isang unit, kasi 55 kung hindi kasama extension, siguro umabot din po ng mga 65 to 75 pieces ang magagamit na 60 by 60 na tiles dito po sa sala area. Kasama po yung back extension. Ayan, kitchen wall tiles. Yung ating kitchen area po pala na wall tiles na hanggang ilalim. So, alam na ni Kuya Joanne ang discarded yan. Dito nga po pala, yung tiles po natin dito sa second unit sa garage is halos patapos na rin po. Kinulang lang kami ng 12 pieces. Ayan po, hugas-hugas muna at malikabok. Ito rin po yung floor drain ni ma'am dito sa garage. Ayan. Pwede rin po natin itong lagyan ng tiles. Ganito po siya, oh. Kung lalagyan nyo, ganyan po siya ang itsura. Kung hindi naman, pwede nyo naman pong ipataob. Ayan. So, linggit lang naman ang tiles na ilalagay dyan. Pwede nating ihabol. Actually, mas okay nga po siyang may tiles para, kunyari nga, wala siya dyan na floor drain. Ayan po ang ating mga PVC nakapasok na dito sa ating front extension. Ayan po, naka-hide siya dyan. Yan. Maglalagay din po tayo dyan ng pa-drainage. Itutuloy din po natin yung ating pag-i-install ng 40 by 40 na tiles pag andyan na po yung ating stock. Ayan. Si ma'am na lang po ang bibili. Actually, si ma'am naman po lahat ang bumili ng tiles nila. Ayan, konti na lang. Pagdating po sa sala at sa bathroom, si Kuya Joanne po ang in-charge. Pero the rest, pwede po ni Ray i-instruct o i-utos sa iba niyang mason o tile setter. Ayan po. Ito yung third unit. O, tapos na, o. Meron na rin drainage. Ayan, o. Tapos na siya. Ito po yung pangatlong unit na inuumpisahan na rin po yung pagta-tiles ni Tatay Jerry sa wall. Ayan, sa kitchen area po. Halos ang itatiles lang po namin dito sa third unit is yung room,
yung wall tiles sa room, yung tiles sa sala, sa garden, tsaka po yung sa bathroom. Ayan, halos konti na lang naman. Tapos lipat-lipat na naman ng mga ibang mga gamit. So, onti na po yung mga materials natin once na nai-install na po natin siya po onti-onti. Dito po kami kinulang ng 2 piraso na PVC. Bali, kahapon po, dumating na yung deliver. Tinransfer ko na lang po siya dito sa unit ni ma'am. Sinakay ko na lang po sa e-bike. Ayan. Ito po kasi yung doon sa isang project namin, medyo dark pala yung kanyang PVC. So, hindi carry. Kaya umorder po ako, nagpahabol po ako ng 2 piraso. Ayan po. Then, pwede na po natin ituloy yung pagsasara sa ating cove. Ayan po. Kung mapapansin nyo, sarado na yung iba. Dito sa part na to is open pa. Ayan. So, pahintay-hintay na lang po at malapit na rin po natin itong matapos. Konting tiles, konting pintura, tsaka yung cabinets na lang po. Then, pag-i-install ng mga accessories, okay na. Ayan. Halos buo na po siya. Diba? Ayan, no?